kapatid, anumang platform na kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa God First Morning, ay patuloy na ang Diyos ang sumasa inyo. At ngayon po, ang first part ng ating pong program ay ang ating pong Bible reading as well as reflection. At bago tayo magpatuloy, ay tayo po ay manalangin at si Sir Philip Dominic Carpintero po ang magbabasa ng ating Biblia sa Deuteronomy chapter 31. But before that, tayo po ay manalangin. Let's pray. Lord, thank you dahil ginising niyo po kami sa umagang ito. Bago namin salubungin ang bukang liwayway, isang hudyat na sa buhay namin sa mundong ito. Darating man ang kadiliman, mabigat sa buhay, mga pagsubok, ay mayroon kaming tanging pag-asa na amin pong tinatanaw sa buhay. That's why, Lord, sa umagang ito, sa amin pong pagbabasa ng Bible, alam po namin na wala kaming power para po maunawaan ang inyo pong banal na salita. Kami ay aasa lamang sa banal na Espiritu na siyang magpapaaninaw sa bawat isa sa amin. Lord, ang bawat sitas na amin pong babasahin at maririnig sa umagang ito, magbibigay sa amin ng inspirasyon sa mundong ito. Salamat sa patuloy na pakikisama. Salamat sa patuloy na pagdinig sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ibigay natin po ang pagkakataon kay Sir Dominic Carpintero. In Bible. God First Morning po. Good morning, Dogs. Right. Akin pong babasahin sa version na Tagalog ang Biblia. Deuteronomy chapter 31. At si Moses ay yumaon at sinalita ang mga salitang ito sa buong Israel. At kaniyang sinabi sa kanila, ako'y may 120 taon sa araw na ito. Hindi na ako makakapaglabas at pumasok. At sinabi ng Panginoon sa akin, huwag kang tatawid sa hordang ito. Verse 3. Magpapauna ang Panginoon mong Diyos at kaniyang lilipulin ang mga bansang ito sa harap mo at iyong aariin. Si Josue ay magpapauna sa iyo gaya ng sinalita ng Panginoon. At gagawin sa kanila ng Panginoon ang gaya ng ginawa kay Sihon at kay Og ng mga hari ng mga Amorheo at sa kanilang lupain na kaniyang nilipol. At ibibigay sila ng Panginoon sa harap mo at iyong gagawin sa kanila ang ayon sa buong utos na aking iniutos sa iyo. Verse 6. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kaniya iiwan ni pababayaan kaniya. At tinawag ni Moses si Josue at sinabi sa kaniya sa paningin ng buong Israel, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang sapagkat ikaw ay yayaong kasama ng bayang ito sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila at iyong ipamamana sa kanila. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya isa sa iyo. Hindi kaniya iiwan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot, ni manglulupaypay. Verse 9. At isinulat ni Moses ang kautosang ito at ibinigay sa mga saserdote ng mga anak ni Levi na isang nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon at sa lahat ng matanda sa Israel. At iniutos sa kanila ni Moses na sinabi, sa katapusan ng bawat 7 taon sa takdang panahon ng taon ng pagtubos, sa kapistahan ng mga balag, pagdating ng buong Israel upang pakita sa harap ng Panginoon mong Diyos sa dakong kaniyang pipiliin, ay yung babasahin ang kautosang ito sa harap ng buong Israel sa kanilang pakinig. Verse 12.
Pisanin mo ang bayan, ang mga lalaki at mga babae at mga bata at ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan upang kanilang marinig at upang kanilang pag-aralan at matakot sa Panginoon mong Diyos at sa gawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. At upang ang kanilang mga anak na hindi nakakilala ay makarinig at mag-aral na matakot sa Panginoon ninyong Diyos habang kayo nabubuhay sa lupain ng inyong pinaroroonan na inyong itinatawid ng Hordan upang ariin. Verse 14. Sinabi ng Panginoon kay Moses, narito ang iyong mga araw na ikamamatay ay nalalapit. Tawagin mo si Josue at magsiharap kayo sa tabernakulo ng kapisanan upang siya ay aking mapagbilinan. At si Moses at si Josue ay yumaon at humarap sa tabernakulo ng kapisanan. At ang Panginoon ay napakita sa tolda sa isang tila haliging ulap. At ang tila haliging ulap ay tumayo sa pintuan ng tabernakulo. At sinabi ng Panginoon kay Moses, narito, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang at ang bayang ito'y babangon at sasamba sa kakaibang mga Diyos sa lupain na kanilang pinaroroonan upang sumagitna nila. At ako'y pababayaan at sisirain ang aking tipan na aking pinagkatipanan sa kanila. Verse 17. Kung magkagayoy, ang aking galit ay mag-aalab laban sa kanila sa araw na iyon. Taking pababayaan sila, taking kukubli ang aking muka sa kanila. At sila'y sasakmalin at maraming kasamaan at kabagabagan ang darating sa kanila. Nanapat kanilang sasabihin sa araw na iyon. Hindi ba ang mga kasamaang ito ay dumating sa atin dahil sa ang ating Diyos ay wala sa gitna natin? At kukubli ko nga ang aking mukha sa araw na iyon dahil sa buong kasamaang kanilang ginawa sa paraang sila ay pumihit sa ibang mga Diyos. Verse 19. Ngayon nga'y sulatin ninyo sa ganang inyo ang awit na ito at ituro mo sa mga anak ni Israel. Ilagay mo sa kanilang mga bibig upang ang awit na ito ay maging saksi sa akin laban sa mga anak ni Israel. Sapagkat pagka sila'y naipasok ko na sa lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na binubukalan ng gatas at pulot at sila'y nakakain at nabusog at tumaba, ay pipihit nga sila sa ibang mga Diyos at pagdilingkuran nila at ako'y lalabagin nila at sisirain ang aking mga tipan. Verse 21. At mangyayari na pagka ang maraming kasamaan at kabagabagan ay dumating sa kanila, ay magpapatotoo ang awit na ito sa harap nila na pinakasaksi, sapagkat hindi malilimutan ng mga bibig ng kanilang binhi, sapagkat talastas ko ang kanilang iniisip na kanilang inaakala ngayon pa, bago ko sila ipasok sa lupain na isinumpa ko. Kaya't isinulat ni Moses ang awit na ito ng araw din yun at itinuro sa mga anak ni Israel. At kaniyang pinagbilinan si Josue na anak ni Nun at sinabi, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang sapagkat iyong ipapasok ang mga anak ni Israel sa lupain na isinumpa ko sa kanila at ako'y sasayo. At nangyari nang matapos si Moses na masulat ang mga salita ng kautosang ito sa isang aklat hanggang sa natapos, na nagutos si Moses sa mga Levita na may dala ng kaban ng tipan ng Panginoon na sinasabi, kunin ninyo ang aklat na ito ng kautusan at ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos upang dooy maging pinakasaksi laban sa inyo. Verse 27. Sapagkat talastas ko ang iyong panghihimagsik at ang iyong matigas na ulo, narito nabubuhay pa akong kasama ninyo sa araw na ito. Kayo'y naging mapanghimagsik laban sa Panginoon at gaano pa kaya pagka namatay ako? Verse 28. Pulungin mo ang mga matanda sa iyong mga lipi at ang iyong mga pinuno upang masalita ko ang mga salitang ito sa kanilang pakinig at matawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa kanila. Verse 29. Sapagkat talastas ko nga na pagkamatay ko, kayo'y magsisama at mga liligaw sa daan na aking tinuro sa inyo. At ang kasamaan ay sasapit sa inyo sa mga huling araw, sapagkat inyong gagawin niya ang masama sa paningin ng Panginoon upang ipamungkahin niya kayo sa kalagitnaan sa pamagitan ng mga gawa ng inyong mga kamay.
Verse 30, at sinalita ni Moses sa pakinig ng buong kapisanan ng Israel ang mga salita ng awit na ito hanggang sa natapos. Amen. 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 So, thank you po, Brother Dom, sa Bible reading. Mga kapatid, sino pong gustong reflection sa ating pong binasa, Deuteronomy chapter 31. You're free to share po sa inyong pong reflection sa ating pong Bible reading. Kung gusto mag-share mga kapatid, share po kayo sa ating pong reflection. Personally, ako ay may reflection dito. I think for how many times binanggit yung magpalakas ka at magpakatapang about courage. I think this chapter 31 ay parang transition na to because malapit na hong mamatay si Moses. Siya po ay merong Joshua na papalit sa kanya. At lagi pong binanggit yung magpakalakas ka at magpakatapang about courage. Hindi ito because wala tayong problema, but in the midst of trials and sa buhay natin, problems, ay lagi binabanggit na magpakalakas ka at magpakatapang. Huwag kang matakot ni mangilabot sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. So, this promise of God na magpakalakas, have courage, be strong and have courage in life, hindi dahil we rely sa ating mga sariling kapangyarihan, it is because ay kasama natin ang Panginoon. He Himself, He promises that He will be with us, mga kapatid. So, and the last reflection ko, sa huli-huling mga verses binanggit ko doon, na ang instruction po ang sa covenant ay ilagay yung aklat doon po sa gilid, which is the central ng buhay natin. Central ng buhay ay meron tayong instruction kung walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, the Bible ay ito yung instruction ng buhay natin. Lahat tayo dito ay babalik sa salita ng ating Panginoon. That's why binanggit ho ng Deuteronomy chapter 31 na yung aklat ay ilagay sa gilid ng covenant para po ang maging central ng kanilang instruction at lifestyle ng bayan ng Israel ay ang salita ng Panginoon. Ganoon din naman sa atin pong buhay ngayon. Ito po ako aking masishare sa chapter 31. Baka meron pa ako kayo mga kapatid gustong may share na reflection po sa ating pong Bible reading. Pastor. Yes. Sa akin ang reflection ko naman dito, number one, yung kapangyarihan ng biyaya ng Panginoon. So, makikita po natin dito, very evident na po no, na yung mga Israelita, mismong Diyos na rin yung nagsabi dun sa verse 21 na talastas na ng Panginoon. Kumbaga, alam na agad ng Panginoon kung ano yung inclination ng mga Israelita, yung path na tatahakin nila, kundi yung sila ay matapos niyang pakainin, matapos niyang i-bless, babalik pa rin sila sa Diyos-Diyosa nila. At ang makikita natin dito yung power ng grace po ng Panginoon, yung biyaya, yung word na grace. Ibig sabihin ito yung ipinagkaloob sa atin undeservingly. So yung mga Israelita, despite na merong pronouncement yung Panginoon na ahead of time, alam niya na agad na gagawin pa rin ng mga Israelita yung gagawin nila. Nag-initiate pa rin yung Panginoon
ng um, siya pa rin nag-initiate no, ng gagawin para maitama yung mga Israelita. Una, may dala sila doon sa lupain na ipinangako niya. At pangalawa, itama pa rin yung kanilang buhay. So doon at makikita na ganun kabuti yung Panginoon sa kanila. Hindi man lang yun nga, hindi sila pinabayaan, hindi sila uh, kumbaga yung prophecy, yung pronouncement niya na alam niya agad na sila ay magsasamba sa mga Diyos-Diyosan, doon pa lang dapat tinapos na agad ng Panginoon yung covenant, and yet nagpatuloy pa rin yung Panginoon sa kanila. Tapos pangalawa, dito natin makikita po yung kapangyarihan ng awit ng song. Very powerful yung song. Dito, isang paraan na ginamit ng Panginoon upang ma-remind yung mga Israelita in the future generation ng ginawa ng Panginoon sa kanilang lahi ay sa pamamagitan ng awit. And I guess that's the very reason why sa ating iglesia very vital no yung awit yung song kasi meron siyang kapangyarihan upang ma-remind tayo sa ginawa ng Panginoon para sa atin. So yun lang yung reflection ko sa chapter na ito. Thank you, Brother Dom, sa reflection. Sister Ness, pagtaas po kayo kamay. Thank you po. Thank you po. Kasi dito po sa chapter 31, nakita ko po dito yung paghahanda ng mga Israelita para sa bagong pamumuno ni Josue matapos po yung pagpanaw ni Moses. Sa chapter na ito, sinabi ni Moses na malapit na siyang mamatay kaya hindi na niya kayang pamunuan ang mga tao. Kaya ang Diyos ang siyang mangunguna sa kanila sa pagpasok sa lupang pangako. Kaya pinaalalahanan sila ni Moses na maging matatag, maging matapang, huwag matakot dahil sasamahan naman sila ng Diyos sa kanilang laban. Sinabi rin ni Moses kay Josue na huwag siyang matakot sapagkat ang Panginoon ay laging sasamahan siya at hindi siya pababayaan. Yun ang pinaka magandang bili niya kay Josue. At sa chapter na ito, tinuruan din ni Moses ang mga tao na basahin at ipaalala sa kanila ang kautusan sa mga darating pa na salinlahi para mapanatili silang tapat sa Diyos. Yung aral dito ay ang pagtitiwala natin sa Diyos sa kabila ng pagbabago at takot. Yung kahalagahan po ng tapang at ang pagiging tapat sa mga utos ng Diyos upang magtagumpay tayo. Sa madaling salita po, nagtuturo ito na kahit may mga pagbabago sa mga pamumuno o sa mga sitwasyon, ang Diyos po ay nananatiling kasama natin at siya ay tapat. Kailangan lang na maging matatag tayo, maging matapang at manalig sa patnubay ng Diyos sa lahat po ng mga bagay. God bless po. Thank you, Stenet, sa pag-share po ng inyong pong reflection regarding sa Deuteronomy 31. Meron po dito sa chat, sabi po ni Pastor Joey De Ocampo, illustration. Isang batang lalaki ang natakot sa dilim tuwing gabi. Lagi niyang sinisigaw, "Nay, pakisara ang ilaw, pero sabay mo akong tabihan." Sabi ng nanay, "Anak, hindi ka ba naniniwala kasama mo si Jesus sa dilim?" Sabi ng bata, "Opo, Nay, pero baka busy siya sa mga bata sa kabilang bahay, kaya gusto ko muna si nanay." Aral? Minsan ganun tayo. Alam nating kasama si Jesus, pero gusto pa rin nating may backup na nakikita. Ngunit ang katotohanan, kahit hindi natin siya nakikita, siya ay nariyan sa diliman o liwanag. Thank you po sa pag-share po ng inyong reflection. Anyone po, meron pa po ba kayong gustong i-share? Reflection po sa atin pong Bible reading. I think wala na pong share. Tayo po idadako sa atin pong... As meron pa po sa chat box. Meron pa ba?
Brother Simeon Talusan. Basahin ko po. Sige po. Wait lang po. Wala po hilamos. Good morning po sa inyo lahat. Mula po kay Brother Simeon Talusan, si Moises ay nagtalaga kay Josue bilang kanyang kahalili. Deuteronomy 31:7-8, 14:15, and 23. Ito ay nagpapakita na ang pamumuno ay hindi personal kundi isang tungkulin mula sa Diyos. Sa buhay, kailangan nating maghanda ng mga tagapagmana o magturo ng mga susunod na henerasyon upang ipagpatuloy ang mabubuting gawain at sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong maging egotista. Tiwala sa Diyos na siyang nagbibigay ng lakas sa mga susunod na leader. God first morning po, mga kapatid. Amen. Mula naman po kay Sister Maria Lorena de Dios. Happy God first morning po. Napakaganda ng pangako ng Panginoon sa verse 6. Hindi kayo iiwan ni pababayaan man. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Kailangan natin ng courage. Pero kailangan at dapat masundin ang buong iniutos ng Diyos. Amen. Si Pastor Jerry Estabilio po ay, good morning po, ay nagpadala rin ng kanya pong message. Sabi po ni Pastor Jerry, the journey to Promised Land is a spiritual journey. Essential is the promised presence of God with them. Life of worship. Worship through Bible reading and prayer. Worship through music. Worship through giving shapes. Worship through giving shapes our life. Amen. Amen. Bago ko po itawan, bigay ko na rin po yung aking takeaway, Pastor. Sa takeaway ko po ay nasa verse 7. Sabi po doon, be strong and courageous, for you will accompany these people to the land that the Lord promised. Bilang followers po ng ating pong Panginoon ay hindi lang natin kailangan ng gabay, hindi lang natin kailangan ng ilaw, kung hindi handa din po tayong magdala ng ilaw na ito para sa iba. Yun po yung aking pong takeaway. Maraming salamat po. Happy God First Morning po sa mga nasa Facebook. Si LPM po, meron po tayong kasamang 5. At sa Adventist Mission ay meron pong 6. Good morning po sa inyo lahat. Salamat po, Pastor. Thank you, Sir Edmond. Pastor Melvin? Happy God First Morning po, Pastor John, at sa inyo po lahat. Sabi po sa Deuteronomy 31 verse 8, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Sa missional thought, si Joshua ay tinawag ng Panginoon para i-lead ang Israel sa Promised Land. Tayo rin naman bilang isang mananampalataya ay tinatawag ng Panginoon ngayon para i-lead ang iba sa eternal promised land, papunta doon sa langit. Ayan. Tayo ay tinatawag na i-proclaim ang 3 angels message, mga kapatid. Kaya tayo ay go lang sa gawain ng ating Panginoon. God bless po. Okay, thank you, Pastor Melvin. Si Brother Donnie? Opo, God first morning po. Opo, ang medyo na-struck po ako dito sa verse 20. Sabi po dito, For when I shall have brought them into the land which I swore to their fathers, flowing with milk and honey, and they shall have eaten and filled themselves and grown fat, then they will turn to other gods and serve them and despise me and break my covenant. Dito po parang ang gusto mong sabihin sa akin ng Panginoon dito ay pagkatapos niyang pagpalain, palayain mula sa alipin ng pagkakasala, pasaganain. Kumbaga lahat na lang po ginawa ng Diyos, tapos I will still have to deny Him or reject Him. Parang doon po ipinapakita talaga na how ungrateful will I be if I ever do that. Kaya ano po talagang there's no reason for me not to love God, not to commit myself sa Panginoon, dahil
grabe po ang sobra-sobrang pagmamahal ng Panginoon. Talagang may in love talaga tayo sa Kanya. Dahil lahat po na ginagawa niya talaga sa atin for our own sake and for no other reason except mahal na mahal niya po tayo. Yun lang po at God First Morning. Thank you, Brother Donnie. Amen. Amen po sa reflection niyo. Anyone mga kapatid? I think there's none. Thank you sa inyo pong reflection. Si Sir Teddy Francisco. Taas natin ang kamay. Hello, Teddy. Hello, God First Morning po. Okay po ba? Yes po. Naririnig po. Ang akin pong takeaways dito ay yung pong napakahalaga ng lahat ng tagubili ng Panginoon kay Moses. At sabi nyo nga po kanina, Pastor, yung transition. Yun po yung critical dito. Sa buhay natin mga mananampalataya, napakahalaga po yung duplication na tinatawag. Paano po natin challenge po sa leader na aalis at challenge dun sa leader na papalit kung paano maduduplicate kung ano yung itinagubilin ng Panginoon. Sa pananampalataya po, mapapansin po natin yung generation na sabihin nating napaka-active sa pananampalataya, pero pagdating dun sa susunod na henerasyon, may mapapansin tayo na may nagbabago, medyo nababawasan. Kaya po, ang bilin ng Panginoon kay Moses, na lahat ng mga instruction, lahat ng mga tagubilin niya, na isinalin niya kay Joshua, ay talagang lubhang mahalaga po. Sa atin po, ako po isang padre de pamilya, talaga pong challenge dun sa susunod na henerasyon natin kung paanong yung pananampalataya at yung mga katotohanan na tinanggap natin, yung pag-ibig ng Diyos, sabi nga ni Brother Donnie, na nararamdaman natin, paano natin isasalin ng buong buo sa susunod na henerasyon natin yung pong lahat ng mga tinanggap natin buhat sa Panginoon. Yun po yung challenge. Kaya po, kaya sabi ng talata ay, be strong and full of courage. Ganun din po sa atin. Kaya yun po yung sa akin pong nakita doon. Napakahalaga ng duplication sa pananampalataya para po maabot natin yung pinapangarap natin na langit na bayan. Pero lahat ng po yan ay sa tulong ng Panginoon. Yun lamang po. Thank you po, Brother Teddy, sa inyo pong reflection. Meron pong chat dito si Pastor Joey. Another illustration. Isang beses sa simbahan, biglang na-late si Pastor. Nagkagulo ang mga miyembro. Sino ang magpipreach? Si Kuya Bong na lang. Siya ang pinakamalakas ang boses. Habang nag-preach si Kuya Bong, kinakabahan siya, nanginginig ang kamay, at paulit-ulit niyang sinasabi, mga kapatid, huwag po kayong matakot. Sabay napansin ng mga tao, siya pala ang pinaka natatakot. Pero matapos ang sermon, maraming lumapit at nagsabing, Kuya Bong, salamat. Kahit simple, ramdam namin ang mensahe. Aral, hindi mahalaga kung sino ang nasa entablado. Ang mahalaga ay naroon ang presensya ng Diyos. Ayan. Sabi ni Brother Donnie, very clear po na noon pa man ay disciple making na talaga ang dapat i-in place. Talaga pong ganyan. That's the essence of Great Commission sa atin bilang iglesia ng ating Panginoon. Maraming salamat mga kapatid sa inyo pong reflection. And I believe ang courage ni Moses is rooted ng kanyang faith at ng kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. He cannot do that in his own strength, kundi sa kanya po ay dahil rooted siya sa ating Panginoon at ang kanyang tiwala sa ating Panginoon. So tayo po ngayon ay dadako sa atin pong part 2 ng ating pong programa this morning. Lest we forget na pangunahan tayo ni Pastor Neven Paruhinog. But before that, panoorin muna natin ang intro
and video ng kasaysayan ng ating iglesia. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Yan, tayo po ngayon ay dadako sa ating lest we forget. Ang manguna po sa ating pong reading ay si Pastor Neven Paruinog. Siya po ay church planter. I think he's assigned currently in Bulacan, but I don't know the specific place. Pastor Neven. Good morning po. Happy God first morning. Naririnig po ako. Yes. Ang topic po natin, mga minamahal na kapatid, ngayong October 17. Pastor, nakatagilid ka. Mahirap po manood, nakatagilid yung mukha namin. Para kami na stroke eh. Paano po kaya yan? Ayan. Pikit nyo nila yung mga mata nyo. Pakinggan mo lang mga kapatid. Nahihirapan pa yung speaker natin. Nahihirapan na siya eh. Ayan po, okay na. Ayan po. Hindi na kami na-stroke. Ayan. Okay na po. Mas pogi ka kapatid kapag ka nakatagilid ay.
Okay, God first morning po mga kapatid. Good morning po. Good morning. 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 Okay, ang topic po natin ngayon, mga kapatid, ay anong nangyari kay Smith? Ang ating pong talata ay matatagpuan po sa Lucas 20. Ang talata po ay 18. At ganito po ang sinasabi, ang bawat mahulog sa ibabaw ng batong ito ay magkakadurog-durog. At bago po natin ito umpisang basahin, ay tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, papuri at pasasalamat po ang binabalik namin sa inyo. Patuloy na pakikisama po ninyo ang aming pong ninanais sa aming pong pag-aaral ng inyong pong mga salita at sa mga kasaysayan ng aming pong mga kapatid na nauna sa amin, na inawa ay may mga aral kaming matutunan dito. At patuloy nagawaran kami ng inyong biyaya at katalinuhan na aming pong magagamit sa aming pong pag-aaral. Salamat Panginoon sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tulad ni Butler, si Uriah Smith ay dumaan sa isang mahirap na karanasan sa mga pagpulong sa Minneapolis. Labis na nadismaya at nabagbag sa sisyon. Nagbitaw siya sa kanyang matagal ng posisyon bilang kalihim ng General na Conference noong Nobyembre 1888. Ngunit nanatili siyang editor ng review. Nanatili siya sa posisyon hanggang 1897 habang nakikipagtalo kay A.T. Jones sa loob ng maraming panahon tungkol sa interpretasyon ng propesiya at iba pang mga isyo. Ngunit ang kanyang pagiging editor sa mga taong iyon ay isang pagkikibakang pagbagsak sa harap ng popularidad ng karismatikong si Jones, na sa pagtatapos ng 1892 ay naging pinakikinggang boses ng ministeryo sa Adventismo. Noong 1897, natanggap ni Smith ang kanyang pinakamalaking kahihiyan ng itinalaga ng denominasyon si Jones bilang editor ng review, habang katuwang naman siya. Natagpuan ni Smith na halos imposible sa mga taon pagkatapos ng 1888 na tanggapin ang katotohanang ipinangaral ni Wegener, ang pananaw ng 10 utos sa kautusan sa Galacia, at sinuportahan ni Ellen White si Wegener tungkol sa relasyon ng kautusan at ebanghelyo. Sa mga sumunod na taon pagkatapos ng mga pagpupulong sa Minneapolis, si Smith ay naging isang leader sa pagdududa sa gawain ni Ellen White. Ngunit hindi siya sinukuhan ni Ellen White. Sunod-sunod siyang sinulatan sa kanila. Ngunit walang nangyari. Pagkatapos noong Enero 1891, inamin niya ang kanyang mga pagkakamali sa Minneapolis. Ayon kay Mrs. White, nahulog siya sa bato at nadurog. Gayunpaman, ang pagbagsak ni Smith sa bato ay hindi nangangahulugan siya ay lubos ng nasa bato. Ang kanyang teolohiyang nakatuon sa kautusan ay patuloy pa rin nagtutulog ng problema. Ngunit noong 1901, muling itinalaga siya sa pamunuan ng iglesia bilang editor ng review. Labis na ikinatuwa ni Ellen White na ipinahayag ang kasiyahan ng kanyang pangalan ay muling nasa unahan ng listahan ng mga editor sapagkat nararapat ito. Noong ilang taon na ang nakaraan nang ilagay ang kanyang pangalan sa pangalawa kay Jones, nasaktan ako. Nang ito ay muling ilagay sa una, umiyak ako at sinabi salamat sa Diyos. Ngunit may ilang bahagi pa rin ng lumang Smith ang nanatili. Hindi nagtagal matapos maging editor, muli niyang binuksan ang digmaan sa Galacia at kinailangang sibakin siya muli.
Hindi na siya nakabawi mula sa pagkabigla. Ang parehong review nag-anunsyo ng pagbabago sa editorship ay nagsabi rin na siya ay malubhang may sakit. Pumanaw siya noong 1903 sa edad na 70. Ang aral po na makukuha po natin sa naging buhay po ni Smith, bagaman siya po ay naging editor sa mahabang panahon noong 1832 hanggang 1903 bilang isang editor sa Review and Herald or yung Adventist Review, ay isa rin na makukuha ang aral po natin dito ay yung pagpapakumbaba na kung saan po sa naging buhay ni Smith, bagaman siya po ay mayroon pong katungtulan, ay hindi nasunod ang kanyang nais. At ayon kay Ellen White ay bagaman nagsulat sa kanya para sa pagsisisi, ay dumating rin yung panahon na tinanggap po niya ito. So, napakahalaga po sa atin bilang isang mga mananampalataya o mga leader ng iglesia ang pagpapakumbaba na hindi dahil tayo po ay nasa posisyon ay tayo po ang palaging masusunod. At bilang isang tagasunod ng ating Panginoon ay kailangan po natin na unawain yung ating mga kasama sa ating pong pananampalataya na sila po ay meron ding maidaragdag, may aambag, hindi lamang po sa ating pong mga ideya, kundi sila po ay meron ding maitutulong sa mga ideya patungkol po sa Biblia. At bilang pagtatapos po ay inayayaman po muli ang bawat isa na tayo po ay yumuko at tayo po ay panalangin. Salamat po dakilang Diyos sa pagkakataon nito na naibahagi po namin ang isang kaugnayan na kung saan patungkol kay Uriah Smith na kung saan ang pagsisisi o ang pagpapakumbaba bilang isang lingkod ay hindi nangangahulugan na pagbagsak o pagkatalo, bagkus ito po ay nangangahulugan sa pagpapatuloy po namin sa aming pong tinanggap na pananampalataya po sa inyo. Patuloy nawa Panginoon na kami ay inyong alalayan at tulungan at patuloy na pagkaluguan pa ng mga katalinuhan na nagmumula dyan sa inyo sa langit naman. Nawa Panginoon ay pagpatawad mo rin ang aming pong mga kasalanan na nagawa sa inyo at ito po ay aming sinasampalataya ng inyong diringgin alang-alang sa napakabuti pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. 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 Thank you po, Pastor Nevin, sa reminder at reflection. Mga kapatid, let us always pursue actively forgiveness sa buhay natin at humiliation. Thank you sa great reminder sa atin pong lest we forget. Tayo po itala ko ngayon sa pagpapanood ng atin pong God First video. Magbigay kahit sobrang dami na. July 12. Offertory Reading Devotional. Subalit ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluan ng kaunti. Ngunit sa bawat binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya, at sa kanya na pinagkatiwalaan ng marami ay higit na marami ang kanilang hihingin sa kanya. Lucas Kapitulo 12 versikulo 48. Nang tinatapos ni Fabian ang kanyang pangwakas na klase sa Zambia, pinadalhan siya ng kanyang kapatid ng pera para pambayad sa exam. Nang kanyang bilangin ito ay napag-alaman niya na ang halaga ay halos doble ng pambayad sa exam. Kaya nag-iisip siyang magbigay ng offering katumbas ng kanyang ikapo.
Ito ay isang mabigat na pasya para sa isang mahirap na kabataang estudyante. Pagkatapos ng maraming pag-iisip ay nag-decide na nga siya na magbigay ng offering katumbas ng kanyang ikapo na 10%. Habang binibilang niya ang ikapo at handog ay dumating ang kanyang kaibigan at nag-usisa kung saan niya dadalhin ang pera na nilagay niya sa sobre. Kanyang ipinaliwanag na ang kanyang ikapo at handog ay ibinabalik niya sa Diyos. Tumawa ang kanyang kaibigan at sinabi sa kanya na masyadong malaki ang kanyang ibibigay. At sinabi ng isa pa na, bakit hindi ka magbigay ng maliit lang muna ngayon? Alam naman ng Diyos na nag-aaral ka pa at nangangailangan ng pera. Kapag nagtatrabaho ka na ay doon ka magbigay ng malaki sa Diyos. Kaya sa ngayon ay ingatan mo ang iyong extra money para sa iyong sarili. Mahinahong sinabi ni Fabian sa kanyang kaibigan na ang kanyang ibinabalik sa Diyos ay hindi malaki kung ikukumpara sa biyaya na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Nang sumunod na araw ay dinala niya ang perang iyon sa simbahan. Panawagan, mga kapatid. Habang ating isinasauli ang ating ikapo at handog ay alalahanin natin ang sakripisyong ibinigay ng Diyos sa atin upang iligtas tayo. Wala tayong dapat na ituring na masyadong malaki na maibibigay sa Diyos. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. 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 Thank you, Brother Melvin, sa play ng video, that first video natin. Tayo po ngayon ay dadako sa atin pong stewardship message at ang atin pong tagapagsalita ay talagang pillar sa pagdating ho sa gawain ng ating Panginoon. Lagi ho itong actively hanggang ngayon ay patuloy na nangigisangkot sa banal na gawain ng ating Panginoon. Ating speaker ay si Pastor Claro Vicente, but before he speaks, tayo po lahat ay manalangin. Let's pray. Lord, gabayan niyo po kami sa amin pong pag-aaral ng inyo pong salita about po sa mga principles ng stewardship, Lord, na patuloy na samahan si Pastor Claro Vicente sa kanyang pong pagbibigay at pagpapahayag na inyo pong banal na salita. Salamat sa inyo po sa presensya na aming pong mga kasama at habang kami po ay nakikinig, nanonood sa inyong lingkod na si Pastor Claro Vicente. Karoon kami ng deep reflection upang sa ganun ay patuloy na tumibay ang aming pong relasyon sa inyo. Salamat sa pagtugon sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ng Ehipto sa gawin ikalawang pagkakahati, pamumuhunan at mga maling kapasyahan. Inilibot ni Lot ang kanyang paningin at natanaw niya ang buong libis ng Jordan na pawang natutubigang mabuti gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto sa gawin ng Zoar. Ito ay bago winasak ng Panginoon ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili ni Lot para sa kanya ang buong libis ng Jordan at si Lot ay naglakbay sa silangan at sila'y kapwa naghiwalay. So ang unang ating halimbawa dito sa bahaging ito ng maling mga desisyon ay si Lot. Titignan natin yung masasama niyang desisyon. Una, pinili ni Lot na sumama sa kanya, si Abraham yun, sa kanyang malayong paglalakbay
Mali ba yun? Hindi yan. Tama yan. Sumama siya sa kanyang nakakatandang kamag-anak. Kung si Abraham ay hindi niya alam ang patutunguhan, edi lalo na si Lot. Ngunit, may tiwala naman siya sa kanyang kamag-anak at tatandang kamag-anak si Abraham, kaya sumama siya. Sabi nga nila ay kuminsan sumasakay sa panampalataya ng iba. At hindi naman masama yan. Kuminsan yung mga malalakas ang panampalataya ay kakailanganin noong mga mahina sa panampalataya. So, hindi pa mali yung kanyang desisyon. Doon, sa pinuntahan nila, pareho silang naging napakayaman sa kanilang malalaking kawan ng mga alagang hayop na hindi sila maaaring manirahang magkalapit. Sa dami na ng kanilang mga hayop, problema na. Yung kanilang mga nag-aalaga ng hayop, nakikipag-unahan sa isa't isa doon sa mga pasture kung saan pakakanin ang mga hayop. Napakarami niyan. Sana kung kukunti lang yan. Ganun. So, may problema. Kaya nga, sinabi ni Abraham na ito ang ating problema, tayo magkamag-anak, hindi tayo dapat mag-away. Kaya, pumili ka ng lugar. Kung pipiliin mo doon ako sa kabila. Yan. Yan ang sinabi ni Abraham. Dito, nagumpisa ang maling desisyon ni Lot. May pagkamakasariling ninais ni Lot ang itinuring niyang pinakamabuting lupang mayroon. Yung description kanina ng nakita niyang lupa ay sinasabi roon na pinaparis noong talata ang lupa na parang katulad ng Eden. Basahin niyo ulit yun. Makikita niyo. Ikalawa, ipinaparis din ito sa Ehipto. Talagang fertile ang lupa. Yun ang nakita kagad niya. Kaya yun ang pinili niya. Bakit siya sabi natin na siya ay makasarili? Unang-una, ay dapat, maski na sinabi ni Abraham na pumili ka, sasabihin niya, ay hindi po, mas nakakatanda kayo sa akin. Ako ay sabit lang dito sa pagpunta dito. Kayo po ang pumili. Yan. Nasa inyo ang karapatan. Kayo ang tinawag ng Diyos na pamarito. No? Kaya kayo ang pumili at kung ano yung matitira, yun ang sa akin. Pero hindi yun. Wala sa kanyang isip yun. Bakit? Ang mata niya ay nasa material na bagay. Yan, kagad ang sinyales. Mamumuhunan siya sa isang magandang lugar, fertile, material na bagay. Tapos alam natin ano nangyari. Sapagkat plain yun, siguro, nung una, siya ay nagtotolda, pero malapit siya sa mga syudad. Nandiyan ang Sodoma at Gomora. Kaya nga, hindi nagtagal, nasumpungan niya na siya may bahay na sa Sodoma. Bagamat ang kanyang mga hayop ay sa labas ng Sodoma, pinakakain, ang residence niya ay doon na sa Sodoma. At alam natin na nangyari, ang Sodoma ay sinugod ng mga kaaway, mga haring kaaway at lahat ng mamayan doon at ang kanilang ari-arian ay kinuha. So, ano ang nangyari? Nung nalaman ito ni Abraham, siya ay sinagip. Pero yung sunod na pagkakamali niya ay kagad-agad bumalik siya sa Sodoma. Hindi pa niya nakita
na hindi mabuti ang tumira sa syudad. Ano ang bunga nito? Yung kanyang masamang pagkakapili. Pumasok si Lot sa Sodoma na isang mayamang lalaki at lumabas na halos walang-wala. Sinikap ni Abraham na makipag-usap sa Panginoon nung malaman niya ang Sodoma ay susunugin. Sinabi niya, kung meron bang gantong karaming matuwid na tao, susunugin mo? Sabi ng Panginoon, hindi. No? So magmula sa 50, naging 45, naging 40, naging 30, 20, hanggang sa 10. Pumayag ang Panginoon. Akala ni Abraham, okay na yung 10, binilang niya siguro. Mag-asawang Lot, 2 anak na dalaga, yung kanyang 3 anak na lalaki, at yung mga asawa nila, 10 yan. Kaya okay na. Ngunit hindi niya alam na kulang yung 10. Tumigil na siya sa 10. Sa palagay ninyo, mga kapatid, kung si Abraham ay tumawad ng tumawad hanggang sa 1 tao lamang, kung may 1 tao lamang Panginoon ng matuwid sa Sodoma, susunugin ba ninyo? Ano sa palagay ninyo? Meron ba tayong indikasyon sa Biblia na sasabihin ng Panginoon, oo, kahit isa ang tao sa Sodoma na matuwid, hindi ko susunugin para lang sa taong yan? Meron ba tayong nasasabing halimbawa sa Biblia na kahit 1 tao lamang? Opo. Nandyan yung parable ng the lost coin, parable ng the lost sheep, parable ng the lost son. Doon sinasabi na iniwan yung 99 para hanapin yung isa. Mahalaga ang isa. At sa kwento nito, yung iisa na yun na matuwid for his sake. Pero wala eh. So, para mailigtas pa yung si Lot, sinugo ng Panginoon ang 2 sa kanyang mga anghel upang ilabas si Lot, ang asawa niya at ang kanyang 2 dalaga. Ngunit ang nailigtas ay 3 lamang. Sapagkat si Mrs. ang kanyang isip ay nandun sa mga material na yaman na iniwan nila. Gaano ngang dapat maingat tayo tungkol sa uri ng mga desisyong gagawin natin? Lalo na sa pag-iisip lamang ng maiksing ganansya, gain, kataliwas ng malalaking larawan. Ano ba yung big picture? Di yung opposite ng short-term gain. Ang big picture ay yung long-term gain, yung eternal ang nature. Yun ang big picture. At sa ating pag-aaral ngayon, ang big picture ay yung investment sa langit. Hindi sa mga material na bagay dito sa lupa. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya ang lahat ng mabagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? So itong isipang ito na paulit-ulit natin titingnan magmula pa noong kaliwa, noong una, ay napakahalaga. Ikalawang bahagi sa pangalawang pagkakahati, mula sa mandaraya tungo sa prinsipe. Ito naman si Jacob. Sinabi ni Jacob sa kanyang ama, ako'y si Esau na iyong panganay. Ginawa ko ang ayon sa sinabi mo sa akin. Bumangon ka ngayon, umupo ka at
kumain ka ng aking usa upang ako'y mabasbasan mo. Ilan ang kasinungalingan ni Jacob sa maiksing talatang ito? Una, sabi niya, ako si Esau, ang iyong panganay. Kasinungalingan yun. Ikalawa, sabi niya, ginawa ko ayon sa sinabi mo sa akin. Ikalawang kasinungalingan, walang sinasabi sa kanya si Esau. Bumangon ka ngayon at umupo ka at kumain ka ng aking usa. Hindi usa yung kanyang daladala. Daming kasinungalingan, no? Si Jacob ang mang-aagaw, supplanter. Bilang isang kabataang lalaki na umibig at may takot sa Diyos, si Jacob gayunman ay pinababa ang sarili upang makipagsabwatan sa kanyang ina, si Rebecca, upang dayain ang kanyang ama at makuha ang kanyang pagpapala. Maganda ang pasimula ni Jacob. Ngunit doon sa kanyang pagnanasa ng material na bagay, pagpapala, at doon sa hindi siya makapaghintay. Ang gusto niya, instant gratification, hindi delayed gratification. Yan ang problema ni Jacob. Bilang bunga, pinasimulan niya ang kanyang buhay na nasa edad na sa maling daan na kailangang tumakas o marahil harapin ang maagang kamatayan. Kasi nagalit si Esau eh. Sabi ni Esau, pag patay na ang tatay ko, papatayin ko rin siya. Hihintayin lang niyang mamatay ang tatay niya. Yun. Kaya nga, kinakailangan siyang tumakas. Si Jacob, na walang-wala, na wala sa loob ng 20 taon, ay hindi na nakitang muli ng kanyang ina. Sabi ni Rebecca, patatawag kita pagka humupa na ng galit. Pero hindi nangyari yun. Hindi niya pinagtiwalaan ang pangako ng Diyos, kundi hinangad sa pamagitan ng sariling pagsisikap upang palitawin ang dapat sanang ginampanan ng Diyos sa sarili niyang panahon at paraan. Malinaw na ang pagkapanganay ay sa kanya ayon sa propesya. Pagkat nung ipinanganak itong dalawang ito, nung bago pinanganak, dahil nalaman na kambal ang anak ni Rebecca, ay dumating ang salita ng Diyos, Genesis 25:23, na nasasabi ro na ang nakakatanda ay maglilingkod sa nakababata. Si Esau ang nakakatanda sapagkat siya ang unang lumabas. So sa pamagitan ng mga salitang ito, alam na ang bagamat si Esau ang ang panganay, pero ang karapatan ng isang panganay ay kay Jacob. Hindi lang nakahintay si Jacob. Hindi niya hinintay ang Diyos na gumawa ng paraan upang mawala ang pagkapakanay kay Esau sa isang legal na paraan. Hindi yung dadalhin sa pagnanakaw, panglalamang, pandaraya, pagsisinungaling. Yan ang problema sa instant gratification. Hindi mai-delay, hindi makapaghintay sa Diyos. Kuminsan ganun tayo, hindi ba? Gusto natin ngayon na. Hindi doon sa in God's time and in God's way. Ang kanyang kasalanan bilang isang mga agaw at mandaraya ay napatawad. Yun ang maganda lang yung kanyang
pakipagsagupa sa Panginoon. Nung papunta pa lamang siya sa kanyang uncle, sa Betel, nagkaroon siya ng panaginip. Yung hagdan, nandoon, pasimulan ng kanyang kapatawaran. At higit sa lahat, nung siya pabalik na, nung nakipagbuno siya sa Panginoong Jesus, na pinalitan ng kanyang pangalan, natiyak ang kanyang kapatawaran sa kanyang ginawang kasalanan. Sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya, ang iyong pangalan ay hindi natatawaging Jacob, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Bagamat siya ay mang-aagaw, tumanggap siya ng kapatawaran at pagbabagong buhay. Yan ang napakagandang nangyari sa ikalawang halimbawa natin na hindi katulad ng kay Lot. Ang pagtitiwala ni Jacob sa Diyos ay malakas at itinuring niya ang sarili bilang isang dayuhan at manlalakbay sa lupa. Sabi yan sa Hebreo 11:13. Sa kabila ng mga pagkakamali, iniwan niya ng tahanan na walang-wala, ngunit bumalik sa Kanaan na isang mayamang tao. Kabaliktaran kay Lot. Si Lot ay pumasok sa Sodoma na napakayaman, ngunit lumabas siya na walang-wala. Sa kabila ng ating mga pagkakamali, patuloy pa rin pinagpapala tayo ng Diyos. Gaano ngang mas mabuti gayon na iwasan ang mga pagkakamali sa pasimula pa lamang. Amen. Tuloy po natin bukas yung huling bahagi. Amen po. So, maraming salamat, Pastor, sa mensahe na ating pong narinig. Talako po tayo sa ating reflection. Ang una po ay si Brother Donnie, and then si Sister Minda. Brother Donnie? Po, God first morning po. Ang reflection ko po ay I can resonate po both sa buhay ni Lot at saka ni Jacob. Dahil maganda po yung unang naging commitment ni Lot na siya po ay tumitingala sa kanyang uncle na alam niya na sumama po siya sa kung saan po siya dadalhin. Subalit nagkaroon nga po siya ng maling desisyon. And sa aking buhay po napakarami ko pong mga maling desisyon na nagawa. Pero napakabuti po ng Panginoon dahil hindi niya po ako pinabayaan. And ang reflection ko po doon sa mga karanasan kong yun ay naniniwala po ako na inalaw ng Panginoon yun kasi that's the only way I can learn. Coming from not so ideal family background, there's no way for me to, wala akong paraan para makakuha ng tamang direksyon. So, sa pamamagitan ko ng pagiging street smart at to survive, natutunan ko po ang kalakaran ng sanlibutan para lang po mag-survive. And then akala ko ay yun ang tamang pamamaraan. So marami po akong mga pagkakamali na nga po I learn a lot na mali ang aking mga natutunan kasi just to survive. Wala akong kaibigan talaga noon kasi makasarili ko po. At saka selfish talaga ako dahil maski mga kasamahan ko sa trabaho noon,
ay aking ginugulangan dahil nga po to survive. And then there are many situation na I almost gave up. And then ang pakabuti ng Panginoon dahil naitanim naman po ng aking mother na yung tunto na yung patungkol sa Diyos dahil ang mother ko naman po ay Adventist. Yung lola ko po ay Adventist, bali third generation po ako. Ang nasabi niya po sa akin na natatandaan ko talaga na pag dumating sa buhay mo na parang wala nang nagmamahal sa'yo, parang nag-isa ka, remember that there is God. Yun po yung pinanghawakan ko. At pati po yung kahit recently, yung pagkakaliwanag po sa akin ng COP, yung pagmabuting katiwala, it's not about money, it's about character. Yung bubang pagka ipinagkatiwala natin na ating buhay sa Panginoon, tapos tuturuan niya po tayo, unti-unti nababago yung aking perspective patungkol sa Diyos, patungkol sa kasalanan, patungkol sa aking sarili, at patungkol na rin po sa ipinagkakatiwala ng Diyos. Yun bang lagi ko pong binabahagi na dapat pala karatista tayo, hindi boksingero. Kasi pag boksingero, nakasara yung kabay natin. Dahil madamo tayo, nakasara, hindi tayo mabibigyan ng pagpapala dahil nakasara nga. Pero ang karatista, bukas lagi yun eh. Nakabukas ang palad. Nagbibigay at nakakasalon ng pagpapala. Mula po nung nabago yung perspective ko, ay nagulat po ako dahil may mga nagtitiwala na sa akin, may mga naging kaibigan na po ako. Tapos natututo na po ako magbigay, na nagbigay po ng hindi nag-iisip ng kapalit. At saka nakakatulong na rin po. Kaya napakasarap po talaga na makapaglingkod sa Panginoon. Kahit nga po itong aking immediate na nangyari sa akin, ay nadala po ako dito sa ospital ng sumasakit lang yung tiyan ko. Akala ko kasi may pinakain lang ko sa akin yung tagaluto ko ng yung tinimplang melon na sobrang daming gatas. So akala ko yun lang, yung pala nagbo-bloat na po yung tiyan ko. Pagdala po dito sa ospital, hindi na lahat na ng test ginawa na. Pinainom na lang ako ng pain reliever. Nung madaling araw, pinasitiskan ako, yung pala nakita na po doon na hindi pa ho namin nabasa na kasi yung result binigay na nung tanghali. Papunta sana ako ng Adventist doon sa hospital natin, yung sanitarium. Dahil mas ko sana doon. Kaya lang nung napansin po ng anak ko na nasa Singapore na yun nga po yung result, sabi niya magpa-opera na ako dahil baka pumutok na doon. Tama-tama. Nung nabasa namin yung acute na pala yung appendicitis, yung appendix ko. Yung may matindi na appendicitis. Malapit ng pumutok dahil namamagana. Kaya nung na-operan po ako, pinakita sa akin na magang-magana ho talaga yon. Palapit ng pumutok. Kaya nakadaramdaman ko po na talagang ginagabayan po ng Panginoon. Kasi kapag yun po ay pumutok, baka bubuksan po yung aking tiyan, lilinisin, mas matinding komplikasyon. Kaya po tama-tama yung pag-opera sa akin. Lang po, laparoscopic. Binutasan lang siya. Tapos mabilis nga po ang healing. Kaya yun lang po masabi ko na talagang napakabuti ng Panginoon. Yun nga po, kagaya ni Jacob, natutunan ko nga po na magsisi. Natutunan ko pong magtiwala sa Kanya at ipaubaya po ang lahat. Kaya nagugulat na lang po talaga ako sa kung saan po ako pinapadala ng Panginoon ngayon. Yan po at purihin ng Panginoon. Amen. Amen. Amen po. Hello po. Narinig po ako? Yes po. Ang aking reflection po dito kay Lot at kay Jacob ay tunay na ang Diyos po ay talagang alam po niya yung taong tapat at hindi. Gaya po ni Lot na siya ay maraming kayamanan na pinagkaloob ng Panginoon at siya ay naging materialistic at ang kanyang asawa ay dahil sa kanilang kayamanan ay yun nga siya ay naging
haliging asin dahil hindi siya sumunod sa sinasabi ng Panginoon na siya ay huwag lilingon, ngunit siya ay lumingon. At dahil sa kanyang kayamanan, kung kaya siya ay naging haliging asin. At kay Jacob naman po, ang masasabi ko ay tunay na si Jacob, ang pangalang Jacob ay talagang isang pangalang makasarili na siya ay ang kanyang panganay ay dahil sa isang pagkain ay kinuha niya ang pagkapanganay ni Esau para lang sa isang pinggang pagkain para makuha niya ang pagkapanganay kay Esau. Isang kasakiman po ito para kay Jacob. Kaya nararapat yung bagay daw sa kanya yung pangalang Jacob, sabi ni Esau. Ang sa akin naman po, sa akin bilang isang Kristiyano, hindi man pa ako lumaking sa tahanan na Adventist, kundi ako po ay isang converted lang po. Noong 1987, nasa Mindoro po ako noon at ako po sa kasalukuyan ay narito po ako sa Nueva Ecija kasama ng aking dalawang apo dahil yung kanilang ina ay wala po dito, iniwanan po ako dito nila at siya kong kasama-sama dito at narito po ako ay nayam sa hindi ko sariling bayan kagaya ni Jacob nakipanayam sa hindi sariling bayan. At habang ako'y narito, kung ano man yung mga pagpapalang pinagkakaloob sa akin ng Diyos ay matapat kong ibinabalik at alam ng Panginoon yan. Hindi ako naging makasarili sa aking buhay. Kung anumang blessing ang aking natatanggap, ako ay hindi maramot sa mga nangangailangan sa akin. At tunay na ang Diyos ay mapagpala talaga. Sa bawat pagkikibaka ko sa buhay, bagaman ako isang wala naman po akong degree na natapos, kundi ako isang umasa lang ako sa kung ano mang mayroong biyaya na ibinibigay ang Diyos ay akin pong pinasasalamatan yun at na kasurvive ako sa buhay bilang isang magulang na nagtsatsaga para kung paano magkaroon ng pagkain sa hapagkainan ng aking pamilya sa araw-araw. At yun ay talagang naranasan ko. Talagang ang Diyos ay napakabuti. Ni minsan hindi siya nagkulang sa amin na hindi nila kami pinabayaan. Laging andyan. Laging minsan ay hindi pa namin kayang ubusin yung sa bawat araw naming pangangailangan ay andyan lagi niyang sinasapatan ang aming mga pangangailangan. At tunay na napakabuti ang Diyos sa amin. At dahil diyan ay mula nang matutunan ko yung COP, mula noon ay hindi ko na talaga bawat Sabado hindi ko pinawawalan ang Panginoon maging mayroon man akong income o wala. Ako'y nagbibigay. Kung wala man akong tithe, meron akong offering dahil ako ay, ang katwiran ko sa sarili ko, ang prinsipyo ko dito ay yung buhay at kalakasan na patuloy niyang pinapahiram sa akin ay isang malaking pagpapala para sa akin. Kaya dapat ako'y nahihiya talaga sa Panginoon kapag ako ay dadalo sa araw ng Sabat na wala akong maibibigay para sa Kanya para ako'y makasuporta sa gawain ng Panginoon. At yun lang po ang aking ma-share sa aking karanasan sa buhay mananampalataya dito sa lupa sapagkat habang ako'y naghihintay sa Panginoon ay patuloy akong makikibaka sa buhay na nais kong
makamtan ang langit na ipinangako ng ating Panginoon, at habang tayo ay narito sa lupa ay ating i-practice ang mabubuting gawa para ating marating ang langit na bayan na pinangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At yun lang po ang aking may share. Happy God First Morning po. Amen. Thank you, Sir Minda. Sister Minda. Po, yun pong reflection. Brother Donnie, thank you sa inyo pong reflection, dalawa. At yun pong pag-aaral sa umagang ito. Ngayon po mga kapatid, tayo po idudako sa ating pong silent prayer, and then Acts prayer po natin. Paunahan po tayo sa adoration and contrition mamaya ni Pastor David Claveria, and then thanksgiving at saka supplication ni Pastor Nelben Alabanza. So, proceed tayo sa ating pong silent prayer. Amen, mga kapatid. Yan, yan ang ating magandang devotional sa umaga nito. Investment and wrong decision. Tayo ba nakapag-desisyon na rin ng mali, mga kapatid? Kagaya ni Lot at saka ni Jacob. Yan, sila nakapag-desisyon ng mali. Bakit? Inuna nila masinunod nila yung kanilang sarili. Nagawa nila yan sa pamagitan ng greed. Meron silang greed sa kanilang puso. Una si Lot, mas pinili niya yung mas marami o mas malagong lupa sa halip na magparaya doon sa kanyang kay Abraham na mas nakatatanda sa kanya. So mas pinili niya yung mas maganda. Ano nangyari? Dahil sa kanyang greediness, walang nangyari. Punta niya ng lugar na yun ay marami, mayaman siya. Paglabas niya wala siyang nadala. At ganoon din naman si Jacob, hindi niya nakapaghintay sa God's perfect time. Kinuha niya yung pagpapala ng pagkapanganay sa sarili niyang pamamaraan. So both examples are si Lot and Jacob ay nagpapakita ng investment na mali. So sabi nga sa verse ay aanin mo ang kayamanan sa buong sanlibutan, kumapa sa iyo man lahat yan, kung ang kaluluwa mo naman ay sa impyerno. Mag-invest tayo sa langit, mga kapatid ko. Huwag tayo mag-invest ng temporary lamang. Kundi ang invest natin ay yung pang matagalan, yung heavenly, eternal ang ating i-invest. Eternal riches. Yan. So sa paanong para naman tayo mag-invest? Paano? Matagal na ito, inumpisahan natin yung COP. Tandaan natin ulitin ko. Ang COP, hindi kailangan ng Diyos yung pera natin. Gusto niya, kaya niya tinuturo sa atin dahil gusto niya mawala yung ating greediness kagaya ng kay Lot at saka kay Jacob. Gusto niya maging mapagpakumbaba at makapagbigay tayo. Gusto niya makilala natin siya. Na siya nagpo-provide ng lahat ng blessings, nagpo-provide ng lahat sa atin. Yan ang gusto niya. Kaya baka iniisip nyo, kukunin na yung church yung pera ko. Pero mo 20% agad minus. Huwag po, huwag. Nakakasala po tayo sa ganyan. Ang kailangan niya yung ating puso na matuto tayo kilalanin natin ang Diyos, mga kapatid ko. So yan ang ating lesson ngayon. At nawa, huwag natin gayahin yung mga maling mga example. Bagaman tayo ay maging tamang example para sa iba. Isa sa mga testimony ko dito nung ito ay natutunan ko, hindi ko sinarili. I-share ko din sa iba, hanggang dito sa live. Sinishare ko ito. Daming iglesia din, kasi maganda talaga na matutunan ng pagiging tapat na katiwala. Bakit? Pagdating ni Jesus, salubungin mo siya, sabihin sa'yo, well done, good and faithful servant. So, diba? So, paano kang sasalubong sa Panginoon kung di ka naman naging mabuti at tapat na katiwala? So baka yung tinanggap nating kaligtasan ay
mawala pa mga kapatid. Hindi tayo gagawa ng mabuti dahil sa kaligtasan, ano? Gagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay ligtas niya. Niligtas niya, ano po? Yan ay ating pagbabalik. Pagbabalik ng kabutihan ng Panginoon sa atin. Dahil siya naman ang una nagpapala, di ba? So yan mga kapatid ko, at nawa sa ating journey, sa ating buhay ay yan ang ating goal. Yung marinig natin yung mga katagang well done, good and faithful servant. Ano po? So, ulit-ulit natin sinasabi, walang madamot at sakim na pupunta ng langit. Walang makakapunta. Kaya kung di ka nagbabalik ng iyong type, sino sarili mo yung type na dapat ay sa Diyos, maliwanag. Maliwanag na ikaw ay nagkakasala. Kung hindi ka naman nagpapasalamat sa Kanya pamagitan ng offering, hindi ibig sabihin hindi ka nakakatulong sa gawain sa misyon. Makasarili ka pa rin. Ganun pa rin ang lalabasan mo. Ikaw pa rin ay hindi magiging tapat na katiwala. Pinagkatiwalaan ka ng oras, ayaw mong gamitin ng maayos. Gusto mo sarilin mo lahat ng oras para sa trabaho mo, pampapayaman. Hindi ka pa rin makakasalubong ay Jesus ng ganun, ano? Sinasarili mo yung lakas mo, ayaw mo i-share sa gawain, ayaw mo maging kapartner ng Panginoon, pares pa rin, ano? Ganun pa rin, di pa rin tayo sasalubungin na well done, good and faithful servant. Tandaan natin mga kapatid ko, hindi lamang pera ay pinagkatiwala sa atin. Yan ang ating oras, talento, lakas, at bonus na lang yung salapi, no? So lahat yan ay kailangan nating gamitin ng maayos para sa kanyang gawain, ano? Maki-join tayo sa mga pangaral, sa mga crusade, yan, ganyan, ano? Magbigay tayo ng oras yan, maglaan tayo ng oras, ano? Sacrifice tayo konti, huwag natin ubusin puro sa trabaho. Ganun din yung lakas natin, ano? Sumali tayo sa mga gawain na iglesia, no? Ano pa, sa mga services. Attend tayo ng tamang oras, na yun yung paggamit ng proper time. Pag saabat na, sunset na, stop na natin yung work, mga kapatid. Hindi sa atin ibinigay yung talent of time para ubusin natin sa sarili natin. No? Ibigay natin sa Panginoon yung para sa Kanya. Ang paggawa sa araw ng Sabat ay katumbas na pag hindi sa uli ng type, parehas lang. Diba? Hindi mo binigay yung para sa Kanya eh. Hindi mo binailik eh. O, diba? So, parehas lang. Parehas lang, ano? Patuloy natin ipanalangin na thank you, Lord, for answered prayers. Si Fred Torres ay feeling a lot better. Tapos na po ang mga chemotherapy, sessions at maganda na ang mga result ng test na ginawa. Successful ang treatment sa kanyang cancer. Maraming salamat po. Sister Cynthia Castro. Si Brother Fred ay pinagaling ng Panginoon. Ano? Pero alam nyo, share ko rin sa inyo, Sister Cynthia, no? Dapat alam natin kung bakit nagka-cancer yung tao. Baka hindi alam ni Sister Cynthia. Ako po ay cancer survivor. Ayan. Kasi hindi, baka bago lang kayo sana matin dito, no? Mga dati na dito sa discipleship ministry, alam nila, nasa baybay nila yung buhay ko. So si Brother, ang advice ko kay Brother Fred Torres ay yung cancer, madali lang labanan eh. Alisin mo yung mga nagpapasanhi ng cancer at ipasok mo yung mga ganda. Aalis yan, hindi yan makakabalik, ano? Ano yung mga nagpapa-cancer? Number 1 is stress. Number 2, puyat. Yung dalawa na yung malakas yan, ano? At yung tatlo pa, yung pangatlo, pagkain. Yung tatlo na yan, ano, mga kapatid ko? Stress, puyat, at pagkain. Pag yung mga yan, inayos mo, hindi na babalik yung cancer mo. Ano po? Ganun po kay Brother Fred, dapat ay huwag na siya magpupuyat. Number 1, matulog na alas 7. Ganyan ako, no? Tapos, ano pa? Huwag ka magpapa-stress sa trabaho. Kung may trabaho ka nakaka-stress, quit. Quit. Nag-quit ako, mga kapatid. Nag-quit ako sa trabaho kasi nagpapa-stress niya sa akin. At ako'y, ano pa, hindi na ako nagpupuyat. Dati hanggang alas 2 na madaling araw gising ako, no? Ngayon hindi, alas 2, alas 3 gising na ako. Baligtad na. Pangatlo, pagkain. Kuha yung mga pagkain ng mga matatamis, mga alat, mga karne. Yan ang bibigay ng cancer. Alisin yan, ano, palitan ng pagkain ng masustansya, gulay at prutas. So, napapayo ko kay Brother Fred ay lifestyle change na po siya. Wow, praise the Lord, change of lifestyle na po siya, no? Mas magandang kumonek doon kay Dr. Tam para magbigyan kayo ng
Anyway, baka naman meron ng dapat kainin at hindi kainin. Kumunik kasi ako dyan kay Dr. Tam. So, lifestyle change na po siya. Huwag na pong babalik sa dating lifestyle. And he will live longer. Ako nga gusto ko sana hanggang 70 or more. Sana, 45 pa lang ako. So, sana mas mahaba pa, So, So, ayan, kay Brother Fred, pasalamat natin sa Panginoon ng kapurihan. Sapagkat siya ay nagpagaling, hindi ang doktor. At hindi tayo. Yung katawan natin, binigyan ng self-healing. Susunod tayo sa gusto ng Diyos. At yung doktor, binigyan naman ng talento para matulungan tayong gumaling sa ating pangatawan. So, ayan, salamat sa Panginoon at gumaling si Brother Fred Torres. Tuloy-tuloy lang ang pagiging healthy lifestyle. Pasalamat din, Nerissa, welcome back po. Salamat, nakita na namin kayo sa chat box ulit. Patuloy na kagalingan ko. Salamat sa Diyos at sa inyo mga kapatid. Sa tunay na mahal tayo ng Diyos, magtiwala tayo sa ating Panginoon. So ayan, si Nerissa, isa rin to na nakita ko picture niya. Pambihira na nakumpine pala si Nerissa, hindi ko alam. Sige po. Yan, Sister Juanita, sa ito, importante ang laging manatili. Magtiwala sa Panginoon. Yes. Huwag magtiwala sa sarili, Ito yung kanina sa yung dalawang mabait, si Jacob at si Lot. Hindi sila nagtiwala sa Panginoon. Yes po, Ate Reby, napakaganda ng mga lesson ni Pastor Claro. Totoo yan, ako yung nag-i-edit nun, kinakat-cut ko yun. Maging ako yung nabe-bless. Bagaman natutunan at maraming natutunan sa Council on Stewardship, iba yung mga galing kay Pastor. Iba talaga yung galing sa veterano. Magaganda yung linyada niya lagi. Maraming matututunan. Kaya dapat pagka nakikinig tayo, makinig ng gusto. At kapag natuto, dapat i-apply sa ating buhay. Yun ang sekreto. Masasabi mong natuto kapag in-apply mo sa buhay mo. Pero pagka hindi mo naman i-apply, wala. Po mga kapatid. Hindi ko sinasabing si Ate Repi lang. Lahat tayo mga kapatid. Dapat sa buhay natin nakikita yung ating natututunan para na sabi nga natin, natuto ako. Ang tanong na i-apply ba natin? Alam ng Diyos kung talaga natuto tayo. Malamang sabi lang natin yun, natuto na tayo. Pero ang Diyos talagang tunay nakakaalam. Wala tayong may tatago. So ayan, tayo manalangin mga kapatid. Mahaba na yung kwento ko. 5:34, maka 4 minutes din ako mahigit. Short prayer muna, 30 seconds silent prayer, then I will continue. Kung meron kayong mga special prayer request, lagay nyo lamang po dyan at ating pagpapatuloy. Let us pray mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Ang banal na makapangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpapasalamat sa iyo sa umaga na ito na kami ay muli mo yung ginising mula sa aming pagkakatulog. Salamat po sa muling invitation sa amin na muli kami magbukas ng aming gadgets para makinig, makilahok sa morning devotional. Salamat sa mga paalala sa amin. Salamat sa mga pagtawag sa amin. Salamat sa mga pagtuturo sa amin na maging tapat na katiwala. Sa aming mga nakikita mga maling example kagaya ni Lot at ni Abraham na una nagtiwala sila sa kanilang mga sarili. Sila ay nabigo o dakilang Diyos. Kaya naman nakikita namin sa aming mga buhay sa ngayon na kaya pala kami ay mga nabibigo dahil pinili namin sundin ang aming sariling kagustuhan at hindi kami nagtiwala at nagtawad sa iyong mga plano. O dakilang Diyos, patawad po sapagkat kami ay nagkasala. Nagkaroon kami ng maling mga desisyon sa buhay. Inisip namin na mag-invest dito sa lupa
instead dyan sa langit na bayan, kung saan ang aming mga investment dyan ay eternal. Salamat sapagkat hindi pa huli ang lahat, na kami ay maaari pa rin magbago, magsimula muli sa simula. Nakasama ka sa aming buhay, nagtatapat, nagtitiwala po sa iyo. O dakilang Diyos, nais namin sa aming pagsalubong sa iyo, nais naming marinig ang mga katagang, "Well done, good and faithful servant." Kailangan ka po namin sa aming buhay para sa aming pagbabago. Patuloy na pagbabago sa araw-araw. Patuloy na lumalaban sa pagsubok ng buhay kahit na mabigat pag ikaw aming kasama at tuwing gumagaan. Salamat sa inyong gabay at patnubay. Salamat po sa iyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy ng aming panalangin, narito ang aming mga kapatiran. Meron kami mga personal prayer request na aming muling sinasama sa inyo. At nawa ito inyo ipagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban. Dalangin namin ang sambayan ni Ate Revy at ang buong San Leonardo Church. Patuloy na sila isamahan o dakilang Diyos. Lalo na ang mga tumatayo para maglingkod sa inyo. Tulungan niyo po sila na maging example sa iba para mas marami pang mga kapatid na tumayo rin at tumulong sa kanilang gawain, sapagkat ang tutulungan ay nagiging madali ang trabaho. Dalangin din namin ang mga pamilya na Ate Revy at ng buong San Leonardo Church. Patuloy na pagpalain ang kalusugan, mga blessings na nagmumula sa inyong karunungan, health at financial blessings. Dalangin din po namin ang sambayan ni Sister Dang de la Cruz, ni Ate Lorna pa, ni Sister Des Flores, ni Kuya Edgar Estabilio, ang sambayan din ni Sister Sweetie Lopez, Sister Belinda Salvania, Sister Juliet Barcibal. Kasama rin ang sambayan ni Brother Tandre Bayad, ang kanyang buong pamilya, kalusugan ng bawat isa. Maging example sila sa kanilang iglesia, sa kanilang nasasakupan ng pagiging tapat na katiwala. Dalangin din namin ang sambayan ni Ate Mitch San Jose, ang patuloy na pasasalamat sa kagalingan ni Risa Erilia Francisco. Salamat at siya muli namin nakasama dito sa live sa comment box, at patuloy na siya ay pagalingin ni Kuya, mapagpagaling na kamay, palakasin ang kanyang resistensya sa araw-araw. Dalangin din namin yung kanyang mga anak, mga apo, si Veronica at ang iba pa. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese, ni Sister Jennifer Mendoza, ni Sister Teresita Dairet Reyes. Kasama rin ang sambayan ni Sister Juanita Saicon, ni Sister Marlene Garcia. Ang sambayan din ni Kuya Melchor, Kuya Monching, Kuya Narsing Canlas. Kasama din namin sa panalangin ang sambayan ni Sister Azunet Katap at ang sambayan ni Sister Cynthia Galang Castro, kasama ng kanyang pasasalamat sa answered prayer na si Brother Fred Torres ay inyong pinagaling at nakakaramdam ng mahusay na kalagayan sa mga panahon na ito. Maaari po ba dakilang Diyos, samahan mo siya sa kanyang patuloy na pagbabago ng kanyang lifestyle upang ang kanyang naranasang kagalingan mula sa iyo ay maipakita niya, maging halimbawa siya ng magandang lifestyle sa kanyang pamilya, sa kanyang iglesia, sa kanyang nasasakupan. Dalangin din namin ang sambayan ng bawat isa na narito ngayon na hindi namin nakita at nabanggit ang kanilang mga pangalan. Ang Bulak Church sa pangunguna ni Nani Carmen Castro, samahan po siya, dakilang Diyos, sa kanilang araw-araw na paglago sa pamamagitan ng pag-connect dito sa Discipleship Ministry Devotional, at patuloy na siya pagpalain ng malusog na pangatawan, kasama na ang kanyang mga mahal sa buhay at si Kapentong na patuloy niyang kasama sa buhay. Dalangin din namin ang Bulak Church, o dakilang Diyos, samahan sila araw-araw. Mabigat ang challenges sa church na ito, ngunit alam namin ito ay magtatagumpay ayon sa inyong plano at mga gabay at patnubay. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Humihiling po ulit kami ng kapatawaran sapagkat kami mga makasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid ko. Yan, happy God first morning po at salamat sa lahat. 5:41 ng umaga, patuloy na tayo pinagpala ng Panginoon sa umaga na ito. Naalala ko si Bulak, binulungan ako ni Kuya Noel. Sana nandiyan ka, Nanay Carmen, Hindi ko man makakita na nandiyan ka, hanggat hindi ka nagko-comment. Wala akong third eye para makita yung invisible. Comment ka po dyan, sa chat box. Kasi nabanggit sa akin ni Kuya Noel,
hindi ko daw binabati yung Bulak Church, ano. Nakikinig daw kayo diyan araw-araw. Praise the Lord, ano po, kung nakikinig tayo diyan araw-araw sa Bulak Church. So comment po kayo, huwag kayo mahihiya, no. Simple amen and thumbs up. Okay na, no. Makikita ko yung presence. Pero pag walang ganun, hindi ko po makikita. Walang chance na makita ko yung nasa background, ano po. Sa lahat ng nag-respond, salamat po Ate Sally Sanchez, Ate Sweetie, Ate Risa, Ate Revi, at sa iba pang mga nandiyan sa background na patuloy na nakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa maghapon na ito. At muli, hindi natin dapat makalimutan ang invitation ni Jesus muli bukas ng umaga, no? Patuloy na tayo ay ini-invite niya para muling dumalo at makinig, matuto, at higit sa lahat lumago na maging tapat na katiwala. Magandang umaga po sa atin lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have